kahit nasabihin natin na hindi sila yung may gawa sa mangyayari kay VP Sara na wag naman, eh sila talaga mapuputukan. Grabe to. VP Sara ipapatumba na. Huling propaganda na sunog pa Antonio Trillanes, huling baraha. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay kapanig ng masa. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni kapanig ng masa at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kidnapuran sa ulit. Ayun. Ito. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Master Judea. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Master Judea, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Master Judea. Ayan, syempre, no, political vlogger, news anchor si Master Judea. Suportahan natin lahat ng mga ano niya. 'Di ba? Syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Master Judea, mga katunay. Pagpatuloy natin. Na 2022, nahuli siya, 'di ba? 2022 'yun. Hindi ko alam kung ba't nakalabas. Kasi ito, July 13, 2023, nahuli ulit. Pero sabi niya, nagtatrabaho daw siya bilang intelligence mula 1993 hanggang 2021. Pagkahiwalay nang naaresto ang lahat ng miyembro ng isang kidnap for ransom group sa Cainta Rizal. Sila umano ang mga nasa likod ng Madriaga Kidnap for Ransom Group na nakapatay sa isang operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG nang i-rescue nila ang dalawang kidnap victim noong nakarang taon. Brutal daw ang pamamaraan ng grupo sa kanilang mga biktima. Meron silang time frame pag hindi makabayad in the specific period yung family of the victim, sinasaktan at pinapatay nila. Nako. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga bago isalang sa tactical interrogation. Nung i-interrogate no, biglang nag-collapse. Nag-collapse bigla. Biglang nag-collapse. Nakakulong pa ito hanggang ngayon eh. No. At sinasabi nila mga kababayan, si VP Sara Duterte daw ay nagpupunta sa BJMP ng ating gabi. Makikilala si VP Sara Duterte pag nagpunta doon. Marami makakapagsabi. Pero ang totoo pala, itong sila Trillanes at saka sila Ontiveros po pala, di umano, ang nagpupunta dyan kay Madriaga. Siguro, ganun din ang ginagawa nila, kakausapin, mapakakuha nila. Sige, pagka tumistigyo ka, makakalabas ka. Hindi, sanay naman kasi sila sa ganyan eh. Na lahat ng mga baho, lahat ng mga ginagawa nilang hindi maganda, kay VP Sara, sa mga Duterte nila itinatapon. 'Di ba? Yung hindi ginagawa ng mga Duterte, alam naman natin na sila ang gumagawa. No? Tayo nasasanay na lang tayo sa mga pinaggagawa nilang ganyan eh. Na buong akala nila papaniwalaan sila, 'di ba? No, katulad niyan, dumadalaw sa BJMP si VP Sara. Totoo yung sinabi ni Master Judea. Si VP Sara kahit saan magpunta yan, pag-uusapan yan. 'Di ba? Hindi pa pwedeng kokonting tao lang makakaalam niyan. 'Di ba? Hindi lang dahil sa sikat si VP Sara. Hindi lang dahil sa popular. Si VP Sara talagang pinagkakaguluhan at talagang pag-uusapan talaga. Kung talagang meron siyang pinupuntahan na isang lugar. 'Di ba? Hindi naman katulad ng ibang mga politiko yan ngayon na hindi na dapat pag-usapan o hindi na pinag-uusapan eh. Ay, pagka tumistigo ka, bababa ang sentensya mo. Yun ang mga ginagawa nila. Pero ibinibintang nila kay VP Sara. Pero may mga CCTV footage daw, di umano, na makikita, kung saan makikita na si Trillanes ay nagpupunta sa BJMP kasama si Ontiveros. Yan may CCTV pala ha. Talagang ako bilib ako sa sa tiyaga ng dalawang yan, si Trillanes tsaka si Honti. Talagang gustong-gusto talaga nila i-pin down ng mga Duterte. Gustong-gusto talaga nila mawala ang mga Duterte. 'Di ba? Si Trillanes talaga, alam natin, since day one pa lang, talagang kontrabando na siya kay PRRD. Talagang kinakalaban niya na talagang hindi siya tumitigil. No? Nagsalita nga siya, hindi ako titigil. Diba?
Talagang makulit talaga. O kaya kita mo naman ang nagresulta kay Trillanes, kahit pagiging mayor, hindi na nananalo. Kasi alam mo sa totoo lang, Boss Trill, no? Kung ikaw malakas talaga sa tao, at kung pinaniniwalaan talaga ng mga tao ang sinasabi mo, no? Panalo ka sa Caloocan. Hindi pwedeng sabihin na hindi ako nanalo dyan kasi malakas ang mga malapitan. Hindi ako nanalo dyan kasi baluarte ng malapitan yan. Kumbaga maraming ano yung malapit. Hindi ganun. Kung talagang ang mga tao naniniwala sa'yo, no? Hindi ka matatalo. Kahit nga sa pagiging senador, hindi ka matatalo eh. Subukan mo ulit tumakbo sa 2028. Di ba? Subukan mo. O kahit vice mayor naman. Akala ko si Ronald Llamas bata yung Tibero, si Trililing pala. Walang iya kasi. Kaya pasablay-sablay yung mga script ninyo. Kung dangan kasi, ang kukunin nyo ng mga testigo, mga kriminal, na katulad ni Antonio. Oo, na may sira ang ulo. Hindi nga may panapanalo ang sarili niyang laban, uutusan nyo pa na gawin ang inyong laban. Kasi parang ang nangyayari ngayon, sinasamantala nila yung nangyayari sa mga Duterte. Kasi ang alam nila ngayon, hindi pumapabor yung sitwasyon sa mga Duterte ngayon. Siguro sa sitwasyon sa gobyerno ngayon, hindi napapaboran ng mga Duterte. Pero hindi nyo ba napapansin, ang tadhana laging pumapabor sa mga Duterte? Diba? Halos nauubusan na sila ng mga iaakusa kay BP Sara. Diba? Ang tagal na nilang ginagawang pigilan si BP Sara sa pamamagitan ng impeachment, kung ano-ano yung pinapatong kay BP Sara, pero hindi pa rin sila nagtatagumpay. Kaya kung ano-ano na lang talaga yung binabato nila kay BP Sara, no? Kaya yun yung nakakainis sa kanila, kaya nawawalan ako ng amor sa kanila eh. 'Di ba? Ayaw nilang tumigil. Kasi parang ang nangyayari, gawa-gawa na lang yung mga pinagsasasabi nila. Hindi nakapani-paniwala. Ano nangyari dyan? Wala sa daw siyang epilepsy at hypertension. May epilepsy Sabi pala. ng AKG, nakulong na dati ang 2 sa 5 na aresto, pero napawalang sala ng Korte Suprema, kaya pinalaya noong 2003. Bukod sa kidnapping, mistulang private army na rin daw ang grupo na nagsimulang mag-operate noong dekada 90. This group is also involved in providing VIP security sa some businessmen and some politicians. Ayan nagtutugma po yung balita. Kasi base doon sa video na pinakita natin kanina, ang kinidnap nila ay yung pinagtatrabahuhan nila na magpinsan na Chinese na negosyante, pero inold up nila. Bantay sa lakay pala laban ito Dito sa NCR area at saka Region 4A. NCR area, Region 4A. Dito sila nag-ooperate. Paano napunta sa Davao yan noong 2022? Na ang operation pala nila ay nasa NCR tsaka Region 4A. Walang kaya ka talaga, Antonio. Kung ano-ano, kung saan-saan mo na niliko yung script ninyo. Wala, kaya nga wala na ganong naniniwala sa kanya eh. Halos yung mga naniniwala na lang sa kanya, yung mga kabrad niya eh. Sila na lang naglolokohan sa mga sarili nila eh. Pero sa taong bayan, nako, labo na. Kahit sa telenovela, hindi papasa yung script ninyo. Kasi ang gulo-gulo eh. Pagkakataon umanong, ang ibinibigay nilang security ay siya rin umanong ginagamit para dukutin ng taong dapat ay pinoprotektahan nila. Nako po. Ayan po, bigla nagka-epilepsy na. Anong tawag ng Trillanes, no? Aid daw ni BP Sara Duterte ito. Aid daw ni BP Sara yan? Ba? Kung sino-sino lang dinidikit kay BP Sara no? Si Boss Trill talagang sipag. Ang sipag maging intel. Paano naging bagman ni BP Sara Duterte noong 2022 election? Na noong 2022 election, hindi pa naman siya vice-presidente. Ang dami-daming tao na pwedeng kunin ni BP Sara So, Duterte. etong taong ito is inuugnay kay VP Sara. No? Parang lahat na lang ng masasamang tao sa mundo gusto iugnay kay VP Sara. Gusto nila talagang palabasin na ang mga Duterte at si Sara Duterte ay hindi karapat-dapat maging presidente.
Hindi karapat dapat maging vice president dahil napakasama niya at mga taong nakaikot sa kanya. Eto lang yan ha, eto lang yan. No? Sagutin natin yan, yung ginagawa nila Boss Trill. Kung ganyan ang pag-uugali talaga ng mga Duterte, sa paulit-ulit kong sinasabi, kung may ganyang factor ang mga Duterte, pinalayas na sa Davao ang mga Duterte. Lalong-lalo na ngayon. No? Lalong-lalo na ngayon. Kalaban ng administrasyon ng mga Duterte. Pwedeng kumampi ang mga taga Davao sa administrasyon at kalabanin ng mga Duterte. Pwedeng ipanalo ng mga taga Davao ang kalaban ng mga Duterte sa politika. Ang problema, natalo pa ni Tatay Digong yung kalaban niya sa pagiging mayor. Partida na, nakakulong pa si Tatay Digong noon. Partida na yon. Bakit magtsatsaga pa yung mga taga Davao sa mga Duterte at kay BP Sara kung ganyan kasama ang mga Duterte? At kung ganun kasama ang mga Duterte, dapat pinakita na ni PRRD yun nung naging presidente siya. Yun na ang oras para samantalahin niya ang taong bayan, lalong-lalo na nung pandemic. Pero bakit hindi niya tayo pinabayaan? Diba? Bakit ang Davao inasikaso ng mga Duterte? Bakit minahal ng mga Duterte? Bakit minahal ng mga taga Davao ang mga Duterte? Grabe naman yung mga taga Davao, nagmamahal ng masasamang tao. Ganun ba ang gusto niyong palabasin? Nagawin yung mga tanga yung mga taga Davao? Hindi tanga mga taga Davao. So ang ibig sabihin kaya mahal ng mga tao ang mga Duterte at palaging nananalo at sinusuporta ng ang mga Duterte dyan sa Davao, doon na lang tayo bumabase. Dahil sa paglilingkod nila at wala silang nakikitang mga ganito na nakikita nila Trillanes at ni Honti. Parang sila lang yung nakakakita sa sariling multo nila eh. Diba? Sa Davao para maging bagman niya. Kung sakasakali, ba't dito pa sa NCR kukuha? Tsaka sa... Walang kaya ka talaga, Antonio. Bakit hindi na lang nila idinikit kay BP Sara si Taguro tsaka si Sansui? No? Pinagloloko yung mga tao. So ayan, sunog na naman ang script ninyo. Mission failed. Mission failed. Pero ito, seryoso mga kababayan, medyo, tawag dito, nakakabahala po ito. Kasi, sabi ni Pipi Sara Duterte dati, doon sa galit na galit siya, sabi, pag may pumatay sa akin, na, patayin nyo rin si ganito, si ganyan. Yun. So, ibig sabihin, talagang seryoso po, na mayroon po talagang banta ang kanyang buhay. Nagkataon lang na yung mga Duterte hindi mahilig magpaawa, hindi mahilig magpamedya. Kaya sinabi nila once na may banta ang kanyang buhay, pero hindi niya pinapakinggan ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police. At ito nga ang nakakatakot dyan, mga kababayan. Ito yung post ni Doc Lorena Badoy. Okay? Sabi niya dito, RE, the assassination of the VP that she told us about. Guess which assassination group was asked to do it? The assassination group of Ramil Madriaga, who arranged it. My source said that T, who is behind T. Wow. Sino kaya si T? Puro T yun Tambi? Tony? Trillanes? Tupac? So balak po pala talaga nila. Itong ba si BP Sara Duterte? Kaya lang, yung uutusan nila na para itumba si BP Sara, ayun, nasa uyo na. Nasa loob na. Sa totoo lang kasi, no, kapag nangyari kay VP Sara yan, alam natin kung sino mapuputukan. Diba? Alam natin kung sino pagbibintangan. Kahit sabihin natin na hindi sila yung may gawa sa mangyayari kay VP Sara na wag naman, sila talaga mapuputukan. Di kanina na naman papabor yun. Di sa mga alam natin na nanonood lang sa gedli-gedli, alam niyo na ibig ko sabihin mga katunay. Diba? Pero hindi sila tumitigil hanggat hindi napapakinabangan kasi yung Madriaga. Since hindi na naman napatumba si BP Sara, gamitin na lang namin kayo. Tigil, nasa loob kayo. Kunyari, sabihin na lang natin na bagman kayo ni Sara Duterte. Gagawa sila ng script na naman. At kayo yung nag-ahatid ng pera sa kanya sa campaign niya noong 2022. Malabo nga, taga Davao si BP Sara Duterte. Ito mga hindot na ito mga taga NCR at taga Region 4A. Dito sila nag-ooperate. So malabo. Pero ito lang mga kababayan masasabi ko. Hanggang ngayon, kahit nasa oblo na
yung mga utusan sana nila na i-assassinate si VP Sara Duterte, nakakulong na kahit nasa loob na, maging mapagbatyag pa rin tayo. Yes, kasi hindi niya titigilan si VP Sara Duterte hanggat hindi nila napapabagsak. Gagawa sila ng paraan para kung hindi man mapabagsak ang mga Duterte, ililikida nila yan. Itutumba nila yan. Pero kahit anong gawin nila, may matumba man sa Duterte, o wala pa rin. Yung tao ayaw na rin talaga sa kanila. Totoo yan. Totoo si Master Judea. Kahit sabihin natin si VP Sara, kahit naman si VP Sara, wag naman sana maitumba nila, wag naman sana, o ma-impeach na wag naman sana, ayaw na din naman ng mga tao. Ayaw na din naman ng mga tao sa kung sino pa yung papalit sa mga Duterte. Ayaw na ng mga tao. Hindi na kami naniniwala. Kung mawawala ang mga Duterte, hindi na namin alam kung sino yung iboboto namin. Hindi na namin alam kung sino yung maaari pa naming pagkatiwalaan. Sa totoo lang, ang hirap ng mamili. At hindi mauubos ang mga Duterte. Kahit hindi apelyido ang Duterte, kahit hindi apelyido ng Duterte, meron pa rin nababangon na kasintulan ng mga Duterte. Kasi kahalintulan ng pagmamahal sa bayan ng mga Duterte, marami pa rin. Kaso nga ang problema, Master Judea, ang problema, pati yung mga kasama ng mga Duterte, parang iniisa-isa na rin nila, gusto na rin nilang matanggal. 'Di ba? Iyon nga mahirap doon. Ang hirap talaga ng sitwasyon ng mga Duterte, pero bumibilib tayo sa mga Duterte dahil patuloy pa rin sila na nagiging matibay. Siyempre, sa pagiging matibay nila, nasa likod naman nila yung taong bayan, yung mga naniniwala sa kanila. Sa ngayon, siguro, hindi pa ngayon yung panahon para sa mga Duterte. Pero once na pumihit na yung roleta at sa kanila na tumutok, ayan na. It's time to shine na. It's time to play the game. Marami pa rin magiging mukha ng mga Duterte. Kung sakasakali man, liquidate nyo sila, tumban nyo sila, kung sakasakali man patahimikin nyo sila, hindi yun ang solusyon. Hindi yun ang solusyon para mapatahimik nyo ang bansa. Amuhin ninyo, paniwalain nyo ang sambayan ng Pilipino, yun ang magpapatahimik. Pero kung itutumban nyo mga Duterte, pababagsakin nyo mga Duterte, imbis na makatulong sa inyo yan pa ang magpapahamak sa inyo. Tandaan nyo. Real talk yan. Si Antonio. Ayan. Hoy! Tonyo, kumusta na? Ang walang naipapanalong laban sa Pilipinas. Ang pambansang sundalong kanin at ang pambansang talunan ng Pilipinas. Di ba? Hindi na uubra yung mga pabikoy-bikoy mo. Alam no, sa sobrang sinungaling nitong Trillanes na ito, tingnan nyo, kung ano-ano na lang ang kinukomento ng mga tao dito sa Kingkoy na ito. Di ba? Kasi mula umpisa nito, wala nang tumama Wala nang tumama sa mga sinasabi nito ni Antonio. Wala tumama, di ba? May tumama ba? Tumama sa mukha niya siguro, meron. Ano pa asahan natin dito? Yan nga sinasabi ko, suicidal na po ito sa Trillanes. Kaya kahit ano ipagawa mo dito para sirain ang mga Duterte, gagawin ito kahit kumain pa ng apo yan, basta masira. Kahit kumain pa ng tayan at suka, basta masira ang mga Duterte, gagawin yan. Pasintabi po sa mga kumakain, Kaya nga parang sinasamantala na talaga ni Trillanes yung panahon ngayon Kasi syempre sa kanila na pumapabor. Talagang gustong-gusto talaga nila na ayaw nilang tumigil. Gusto talaga nila, ito yung panahon para makabawi tayo sa mga ginawa sa atin ng mga Duterte. Kaya sige lang, ituloy mo lang. Panahon mo ngayon sabi niya may magpapile daw ng plunder case laban kay VP Sara Duterte. Sana. Mag-aalas 5 na niyang ebidensya, Huwebes na, wala pa rin. Mag-aalas. Huwebes na, asa na? Huwebes na, wala pa rin yung plunder case ni VP Sara Duterte. Baka inaayos pa, Baka ginagawa pa. Ginagawa pa ng script. Di ba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Kapanig ng Masa at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Master Judea. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po sa comment box. So once again, I'm VT and I'm out. Peace.